Inaatake ang ating mga kakao ng iba't ibang peste katulad ng pod borer, stem borer, mealybug, miridbug at saka scarab beetle. Ang cacao pod borer ay isang uri ng insect pest na kumakain ng cacao pods, kaya nagkakaroon ng damage at quality loss sa pods at beans. Ang cacao stem borer naman ay isang insect pest na umaatake sa mga puno at sanga ng kakao. Pumapasok sila sa loob at kinakain ito at nagre-resulta sa pagbara ng nutrient supply para sa tanim. Ang cacao miridbug ay kumakain ng cacao pods at gumagawa ng butas na nagiging sugat at nagre-resulta sa pagkasira ng pods. Ang mealybug ay nakakasira din sa kakao sa pamamagitan ng pagsipsip sa puno at pagiging vector ng iba't ibang sakit sa kakao. Ang scarab beetle naman ay kumakain ng mga balat, ugat at sanga ng kakao na nagre-resulta sa mabagal na paglaki ng puno, pagbawas ng produksyon ng cacao pods at pagkamatay ng puno. Ang pod borer at ang iba pang pesteng insekto ay pinupuksa sa pamamagitan ng sleeving, biological, cultural, kagaya ng pagpruning, paglilinis sa paligid, at chemical. Ang sleeving sa cacao pods ay ang pagbabalot ng bunga habang ito'y nasa puno pa gamit ang plastik na supot. Bakit ginagawa ang sleeving? Una, proteksyon laban sa mga peste at sakit. Pangalawa, mas magandang kalidad ng bunga. At pangatlo, makabawas sa paggamit ng pesticide. Ang kakao ay inaatake ng iba't ibang mga sakit katulad ng pod rot at vascular streak dieback. Ito ang pod rot. Isa ito sa pinakapangunahing sakit sa kakao. May mga pamamaraan sa pagsugpo ng sakit na cacao pod rot. Sa cultural, kabilang dito ang pruning, pagkakaroon ng kanal upang ma-drain ang tubig, regular na pag-harvest ng mga bunga, at pagtanggal at tamang disposal ng mga may sakit na bunga. Sleeving at chemical. Isa sa pangunahing simptomas ng sakit na vascular streak dieback ang pagkakaroon ng green island sa mga dahon nito. Pag tiningnan po ninyo ang dulo ng picture ng dahon, makakakita po kayo ng mga spots. At pag hinati po ninyo ang sanga, makakakita po kayo ng brown na linya or discoloration. Ang pagsugpo sa VSD ay sa pamamagitan ng cultural at kabilang dito ang pagpuputol ng mga infected branches at least 30 cm below sa brown discoloration at pag-disinfect ng mga pruning materials at chemical. Pinakamainam mag-spray ng fungicide at pesticide sa umaga mula alas 5 hanggang alas 8 o sa hapon mula alas 4 hanggang alas 6. Mas active ang mga insect pests sa ganitong mga oras. Iwasan ang matinding init para hindi masunog ang dahon at hindi agad matuyo ang gamot. At iwasan din ang ulan para hindi ma-wash out ang gamot. Ito ang general recommendation sa paggamit ng pesticide. Laging sundin ang instructions ng manufacturer sa label para sa tamang dami o halo.
Kapag mali ang sukat, pwedeng masira ang halaman, nakakalason sa kalikasan at maaring magdulot ng resistance sa pesticide. Para sa mga sakit na dulot ng fungi, gumamit ng copper-based fungicide katulad ng copper oxychloride at mancozeb. Para sa mga peste, gumamit ng lambda cihalotrin o neem-based organic pesticide. Mga mahalagang paalala, huwag palaging gumamit ng isang pesticide upang maiwasan ang pagdevelop ng pesticide resistance ng mga insekto at mikrobyo. Gumamit ng personal protective equipment o PPE kagaya ng gloves, mask at iba pa kapag humahawak at gumagamit ng chemical.